Morning po. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo yung mga wala dito? May mga may mga ginagawa or merong mga importanteng bagay na gagawin ngayong araw na to. Kaya po sila ay wala rito. Yung mga nasa kanilang mga tahanan po nanonood, kamusta rin po kayo? Yung mga nanonood sa ibang bansa, no? May mga nanonood sa atin galing sa ibang bansa. Worldwide na po tayo. Dahil po sa pandemic, no? Sa COVID, naging worldwide po tayo. Hindi na tayo nalimitahan sa pagpapaabot ng mensahe ng Panginoon sa distansya, no? Kasi nakakarating na po tayo kahit saan. Bago po ako magsimula, no, meron lang po akong tanong. Sino po rito nagtatrabaho, or nasubukan ng magtrabaho? Lahat tayo, no? Nasubukan na siguro, no? Maliban lang doon sa mga sobrang bata. Pag tayo ay nag-a-apply sa trabaho, pag tayo ay tinanong, no? At tapos na ma-interview, ikaw ay tatanggapin na. Ano ba yung sinasabi sa atin nung employer? Yung mga benepisyo, di ba? Ikaw ay magkakaroon ng SSS, ng PhilHealth, ng Pag-ibig, meron kang health insurance, meron kang dental insurance, vision insurance ba yun? Sa mata, eye check-up, meron kang 13th month pay, meron kang bonus, di ba? May mga benepisyo, may mga benefits tayo na ikaw bilang isang empleyado, pag ikaw ay nagtrabaho, marami kang matatanggap na benepisyo. Sino rito nakatanggap na ng 13th month? Kailan ba binibigay yun? November, June. O, tapos na. Yung kalahati. Nung May pa nga, nung May pa si Bang, May pa, di ba? Ay, sorry, nabanggit ko. Di pala alam ni... Di pala alam nung nanay. Di ba? May mga benepisyo tayo na natatanggap. Merong something na para sa'yo, yung company. No, parang katulad din tayo bilang isang Kristiyano, nung tayo ay naging Kristiyano, marami tayong mga benefits na experience o natanggap or natatanggap or matatanggap, no? For those who are children of God, there are many benefits we are provided with. Una, salvation and eternal life. Nung tayo ay naging Kristiyano, we have a relationship with the Father. Nagkaroon tayo ng chance para magkaroon ng relasyon sa Ama, no? We are adopted into a family of God. Tinuring kang anak ng Panginoon. Ilan na yun? 4 na benepisyo na yan, no? We are joint heirs with Jesus. Naging kasama tayong tagapagmana ni Jesus, no? Ano pa? We have home in heaven. Binigyan tayo ng bahay sa kalangitan. Meron pa, we have the opportunity to experience yung abundant life na sinasabi ng Panginoon, na sinasabi ng Biblia dito sa earth, no? Nasa earth ka pa lang, meron ka na opportunity to experience yung abundant life na sinasabi ng Biblia. Sa John 10:10, no? Ilan lamang to sa mga benepisyo na meron tayo bilang anak ng Diyos. Nung tayo ay naging Kristiyano, ilan lamang to mga benepisyo na to. Bilang anak ng Diyos. Pero hindi naman, no, hindi tayo niligtas ng Panginoon para lang mawala sa hell, para hindi mapunta sa hell, no? Hindi tayo niligtas para bigyan lang ng bahay sa heaven. Katulad ng mga, yung kanina, binigay ko example, yung mga nag-apply ng trabaho, hindi ka naman tinanggap ng employer para bigyan ka lang ng benepisyo. Di po ba? Bakit ka kaya sa tingin mo, bakit ka tinanggap ng employer mo? Para meron din sila makuwang benepisyo galing sa'yo.
Di ba? Hindi naman natanggap ka, hintayin mo na lang yung benepisyo, hintayin mo yung A15 at yung katapusan, kukuyakoy ka na lang. Walang napala sa iyo yung company. Hindi yun eh. Tinanggap ka para meron ka rin may bigay na benefits doon sa company na tumanggap sa iyo. Sa tingin nyo, bakit ko kaya ito sinasabi? Kasi, gaya ng sabi ko kanina, iniligtas tayo ng Panginoon, pero hindi ka naman tinawag ng Panginoon para maging Kristiyano lang. Naniniwala ako doon. No, hindi naman tayo tinawag ng Panginoon para maligtas lang. Tinawag tayo ng Panginoon para magsilbi rin. Para magsilbi. Yung ultimate purpose natin sa ating buhay bilang isang Kristiyano, to bring honor and glory sa ating Diyos Ama, no? Kung tunay ito, pwede natin sabihin na tayo ay niligtas para mag-serve. We are saved to serve. Yun. Sa Titus po natin na kuhanin yung text po natin, no? Ang tema po natin ngayon ay patungkol sa servanthood. So, iniligtas ka ng Panginoon, hindi para manguyakoy, kundi para maglingkod. Iniligtas daw pala tayo ng Panginoon para maglingkod, no? Tayo po manalangin, Lord, sa umaga pong ito, amin pong hinihiling ang iyong paggabay po sa amin, sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita. Hinihiling po namin na kayo ang tunay na mangusap sa aming lahat sa kalagitnaan po namin ngayon. Nawa po aming matutunan at tumalima sa aming mga puso't isipan ang mensahe niyo po sa amin sa umagang ito. At magamit namin to sa ikalalago ng aming buhay na kay Kristo. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung titignan po natin yung ministry ng mga apostol na pinili ng ating Panginoon, makikita natin na may plano ang Panginoon sa kanila. Hindi naman sila tinawag para sumunod lang. Diba? Tinawag sila ng Panginoon. Ang tinutukoy ko po, yung mga apostol, sino po ito? Yung 12. Yes, nare-receive nila yung benefits sa pagpapalo kay Jesus Christ noong time na yon. But, naniniwala ko na sila ay tinawag na meron silang gagawin. Meron silang gagawin, no? They are called, they are commanded, and they are commissioned to share the gospel of Jesus Christ sa nalalabing buhay po nila. Sa nalalabing buhay po nila. Ang text po natin ay matatagpuan po natin sa Titus na 1 and 1 to 4. Malalaman po natin na yung ganito palang gawain, yung paglilingkod, ay hindi lamang siya doon sa 12 na inutusan, no? Hindi lamang siya na nakakapaloob o nakapaloob doon sa 12 disciples na pinili po ng ating Panginoon. Bakit ko nasabi yung? Kasi itong Titus na to, hindi isa sa 12 disciple lang nagsulat nito. Wala na ron sa 12. Pero inutos pa. Sino ba nagsulat nito? Si Paul. Sinulat niya to para kanino? Kay Titus. Para bilinan. So yung dalawa na yun, hindi sila kasama sa 12, no? So ibig sabihin, yung pagiging saved na naglilingkod ay para pala yun sa bawat isa na kay Kristo. Kung iniisip mo o kinikilala mo na ikaw ay kay Kristo ngayon, so ang mensaheng pala ito ay para sa'yo. Yung paglilingkod pala ay para sa'yo. Kasi kinikilala mo na ikaw ay kay Kristo, no? Nakao pala.
So yun, sabi sa Titus 1:1-4, basahin ko po Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness, in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time, in which now at his appointed season he has brought to light through the preaching entrusted to me by the command of God our Savior. To Titus, my true son, in our common faith, grace and peace from God the Father, and Christ Jesus our Savior. So malalaman, makikita natin dyan, si Paul was saved to serve. Si Titus din was saved to serve. And also, tayo were saved to serve. Sabi dun sa verse 1, Paul was saved to serve in the church infancy. Nung si Paul ay, si Saul, ay naging Paul, ano ba yung trabaho ni Saul nung time na yun? Ang trabaho niya, kabaligtaran ng ginawa niya hanggang ngayon na ginagawa natin. Malaking kabaligtaran. Si Paul, hinahanap niya yung mga Christian. Para ano sa tingin nyo? Si Saul pala, nung time na yon, si Saul, anong ginagawa niya? To persecute, no? He is a Jew, or he is a devoted Jew, a self-described Pharisee of Pharisees. Si Paul, nung time na yun, no, he spent his days persecuting Christians, seeking the complete destructions of churches. Di ba tayo, iniisip natin ngayon, paano tayo magkakaroon ng magandang simbahan? Pero si Paul, nung time na yun, paano niya masisira yung magagandang simbahan nung time na yun? Maaring di man yung building, pero yung mga tao sa loob, yung mga Kristiyano dun sa loob ng simbahan, yun ang iniisip niya. Buti nga ngayon, naiisip natin kung paano magpaganda ng simbahan, no? Kung paano magkaroon ng magandang building. Kasi kung si Paul ay hindi naging Paul, no? Kung si Saul pa siya at nandito siya ngayon sa Pilipinas, malamang nagtatago po tayo para maglingkod sa ating Panginoon. Wala siyang inisip kundi i-distract yung mga simbahan, mga churches noong time na yon. At hinihinala din na si Paul or si Saul nandoon nung si Stephen ay pinaparusahan, no? Binabato hanggang mamatay. Nandun, binigay ni Paul, hinihinala na si Paul yung nagbigay ng consent para si Stephen ay mamatay. So bakit kaya paano nabago yung buhay ni Paul or ni Saul? Saan natin makita yon? Sa Acts, no? Sa Acts 9, dun nagkaroon na encounter si Paul o si Saul kay Jesus Christ. Nung siya ay papunta sa Damascus, bakit siya papunta sa Damascus? Papunta siya sa Damascus para ang intensyon niya, yung mga Kristiyano ay pabalikin sa Jerusalem at i-persecute doon. Yun ang gagawin niya noong time na yun. Pero anong nangyari? Jesus appeared to Saul. At yung appearance na yun, yung confrontation na yun, ay nakapagpabago ng buhay ni Saul. Ng buong buhay. Simula noon na na-meet ni Saul si Jesus Christ noong time na yun. Sa tingin nyo, bakit kinonfront ni Jesus Christ si Saul? Para ba bigyan ng kapahingahan yung mga churches noon? Para matigil na yung kanilang pangamba na baka sila naman ang puntahan ni Saul? Hindi lang yun. Maari, naging maganda yung resulta na si Saul ay nanahimik pansamantala. Mga ilang araw siya nanahimik. 3 araw siya na wala ng paningin.
So pansamantala, yung mga churches nagkaroon ng relief, no? Kasi wala si Saul noong time na yon. Hindi lang yon ang gusto mangyari ng Panginoon sa buhay ni Saul. Sinare niya yung si Jesus Christ, sinare niya yung plan na to kay Ananias. Sabi niya, si Saul, pinili ko yan para maging vessel, a chosen vessel unto me, no? Para dalhin ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak sa Israel. Yun pala yung plano ni Jesus Christ noong time na yun sa buhay ni Saul. Sa buhay ni Saul. Sa Acts 9:15, mababasa po natin yan, no? So si Saul, nakita natin, no? Sinave siya ni Jesus Christ sa purpose na mag-serve, para mag-serve. At nagawa naman. In fact, millions of people all over the world, no, are still benefiting doon sa service na ginawa ni Paul. Kahit tayo, nag-benefit doon sa service na ginawa ni Paul. The reason why meron tayong nagagamit na text na ganito, dahil kay Paul. Sa ginawa ni Paul. No? Since na siya ay nagkaroon ng transformation, the remainder, yung buhay niya, he spent the remainder of his life serving Jesus Christ. Ang taas naman ang standard. Pastor, kailangan pala, simula ngayon, yung buhay pala namin, gagastusin pala namin para mag-serve kay Jesus Christ. Yun yung ginawa na po. Hindi naman dingin sa ating kaalaman, no? Maraming beses na natin nabasa, napakinggan, napanood yung buhay na meron si Paul. Sabi rito, Paul spent the remainder of his life serving God. Since nung kanyang transformation, nung siya ay heading to Damascus para i-persecute yung mga Christians. Nakita niyo yun, no? Napakalaking kabaliktaran. Kung meron mang kaibigan si Paul noong time na yon at nakita siya, ano nangyari sa'yo? Totoo naman. Kaya di ba minsan pag may mga kaibigan tayo, lalo na yung mga classmate natin elementary, tapos nakita kanyang ganyan, di ba? Minsan, nangyari sa'yo. Dati, di ba ikaw yung pinakamaloko sa klase? Parang di sila makapaniwala. Pag nakasalubong mo sila o kaya nakita mo sila, nasa inuman, aabutan ka pa kasi hindi sila makapaniwala. Pagka sinabi mong, pass, hindi sila makapaniwala. Di ba dati? Mamaya na lang. Siguro ganun kung ikaw yung kaibigan ni Paul, kasama mo siya lagi, tapos nung nakita mo after 3 days, nabago na siya. Hindi na Kristiyano ang hinahanap niya noong time na yon. Yung mga hindi na Kristiyano. Dati, nung siya ay si Saul, ang hinahanap niya mga Kristiyano. Saan ba yung mga Kristiyano? Saan ba nagtatago na yung mga Kristiyano niya? Kaya minsan, mga Kristiyano nasa bundok, nasa kuweba, para i-persecute lang. Ngayon, ang hinahanap ni Paul, sa tingin nyo, sino? O ano? Yung mga hindi Kristiyano. Baliktad na. Hinahanap niya na yung mga hindi Kristiyano. Para sa tingin nyo, anong gawin? Para persecute? No. Para ibahagi yung katulad na buhay, katulad na experience na nangyari sa buhay niya. Effective kaya
naging effective kaya si Paul? Yes. Gaya ng sabi ko kanina, no, millions of people are still benefiting doon sa ginawa ni Paul. Wala pang PowerPoint noon para mag-present si Paul. Sa tingin nyo, paano kaya siya nagpe-present para sa mag-serve sa iba or mag-share? Sa tingin nyo? Testimony lang. Testimony lang. Hindi nyo kung wala kang kabisadong verse sa Bible, siguro naman kabisado mo yung buhay mo, no? Yung nangyari sa buhay mo. Kasi sa'yo yan, ikaw yan eh. Ganun lang ginawa ni Paul. Testimony lang. Dati kasi mahirap magkabisado ng mga, kasi hindi pa English yun, hindi pa Tagalog yun. Nasa wikang Greek pa yun, no? Aramaic, no? Yung mga kinakabisado nila dati. Kaya may ginagawa sila para makabisado, no? Nakakita na ba kayo nung nilalagay na parang leather box dito? Yung phylacteries, no? Sa mga Pharisees, sa mga church leader, meron sila ritong box. Doon nila sinalagay yung mga Bible verses. Kung ano yung nakabisado nila, paano kung kabisado mo na yung buong Biblia? So, aparador na yun nandito sa, sa dito, tsaka sa arm, nakatali, nakapulupot. Nandito yung box, kundi dyan, dito sa ulo. Para hindi nila makalimutan. Buti na lang, hindi na uso ngayon yun, no? Na-i-store na natin sa high-tech na tayo ngayon. 128, na tayo, MB. Wala na palang MB ngayon, no? Yun yung ginawa sa buhay ni Paul. Ano yung calling ni Paul? Mababasa natin dito, balikan natin, no? Paul's calling is, Paul's calling, balikan natin. Sabi rito, tatlo yung nangyari sa buhay niya. Una, sabi niya, binanggit niya na, Paul. Hindi na siya si Saul. Nabago na agad yung pangalan niya. Tatlo na agad yung pangalan niya dito. Ano yung ganyan mga ginamit? Una, sinabi niya siya na si Paul. Pangalawa, ano na siya ngayon? Servant of God na siya. And then pangatlo, ano na siya? Apostles of Jesus Christ. Ano ba yung ibig sabihin ng apostle? Siya yung nagkukwento doon sa nag-send nag-send sa kanya. Yun yung trabaho ng apostol, no? Nag-share ng buhay nung nagsugo sa kanya. Yun yung trabaho ng apostol. At inihinala din na si Paul yung pumalit kay Judas. Hindi sila nag-abot-abot eh. Kasi pinapatay nga ni Paul yung mga Una, sabi rito, sinawag ni Paul yung kanyang sarili na servant of God. Sa Greek word, ang sabi doon, doulos. Ibig sabihin, a slave. No? Kayang sabihin ni Paul, no? Pinroclaim ni Paul na yung buhay niya is no longer to his own life, but he is belong to God. Hindi na to yung buhay ko. Hindi na ako to. Kaya nga binago yung pangalan niya eh, no? Slave na siya, no? He belonged to God and His Savior, Jesus Christ. Paano nangyari yon? Nung nakilala niya si Jesus Christ. Nung nakilala niya si Jesus Christ. Kailan natin nakilala ang ating Panginoong Jesus? March 30 ako, 2005. Doon ako tumanggap. So yun ang iba, 19 pa ang 1980, 1970, siguro iba, no? Simula noon, nung nakilala niya ang Panginoon, hindi na raw siya si Paul. Ay, hindi na raw siya, hindi na siya si Saul, no?
Yung buhay niya, hindi na sa kanya. Kanino na yung buhay niya? Sabi niya, he belonged to God and to His Savior, Jesus Christ. Hello? Tayo ba? Kanino na yung buhay natin? Sa asawa ko. Buhay ko ngayon sa asawa ko kasi ako yung buhay niya. Yung iba, nakatingin ako kay Precious eh. Kanino na ngayon ang buhay mo sa asawa mo? Ibang sa December pa. Pero si Paul, yung buhay niya, hindi na sa kanya. Kay God na, kay Jesus Christ. No? Paul was saved to serve. Paul was saved to serve. Hindi lang dun sa mga bagong na-sharean ni Paul, kundi, di ba ang naging ministry ni Paul? Ano yung mga naging ministry ni Paul? I-encourage yung mga churches na dati niyang sinisira. Di ba napakahirap maniwala no? Kung ikaw yung chairman ng board o ikaw yung head pastor ng churches na yon na nagtatago dati kay Paul, tapos pupunta dyan si Paul at i-encourage kayo, ganito ang gawin natin sa church nyo. Parang di ka maniniwala, no? Parang scam. Dati gusto mong gibain to eh. Gusto mo kami mag-away-away, gusto mo kami patayin eh, no? Pero ngayon, si Paul kakatok, morning po, ako po si Paul, dating si Saul. Meron po akong gustong i-share sa church nyo. Diba? Pero yun ang gusto, yun ang plano ng ating Panginoon. Kaya siya niligtas para mag-serve. Para mag-serve. Sa tingin nyo, magiging effective siya, si Paul, para encourage yung mga churches? Yes. Bakit? Alam niya kasi kung nasa yung mga churches eh. Hinahanap niya yun noon pa lang eh. Alam ko to eh. Nung binigyan na siya ng master list ni Jesus Christ, encourage mo itong mga churches na to. Alam niya to. Check. Alam ko to. Alam ko po ito, sir. Alam ko po ito. Marami siyang pinuntahan. Marami siyang in-encourage. Siniligtas si Paul. Paul was saved. Gaya ng sabi ko, to serve. No? Pangalawa, sabi niya rito, an apostle of Jesus Christ, no? Kinilala niya na rin yung kanyang sarili na isang apostle ni Jesus Christ, no? Specifically, sinensya ng ating Panginoong Jesucristo, no? Katulad ng in-entrust sa 12 disciples, no? Anong in-entrust doon sa 12 disciples? Yung organization ng mga churches, ano pa? Yung proclamation ng gospel, yun yung mga in-entrust ni Jesus Christ doon sa 12. Yun yung Paul's ministry ni Paul. Kaya nasabi ko kanina, he was called, commanded, and commissioned. Same with us. We are called, we are commanded, and we are commissioned bilang anak ng Diyos. Yan ang ministry ni Paul. Calling and ministry. Servant and apostle of Jesus Christ. Saan kaya, sa tingin nyo, saan kaya siya nakarating dyan sa mga ministry na yan? Binanggit din, no? Makikita natin sa Bible, mababasa natin yung mga lugar na kanya napuntahan. Sa Damascus, sa Jerusalem, sa Tarsus, Antioch, sa Cyprus, no? Lystra, Debre, Syria, Macedonia, Troas, Philippi, Thessalonica, Berea, Corinth, Ephesus, Galatia, Greece, Tyre, Caesarea, Rome, and beyond. Yun yung mga lugar na napuntahan ni Paul.
during of his ministry life, no? Tayo mga kapatid, isipin mo ngayon, saan na ba ako nakapag-minister? Uy, nakasama na ako ng ano yung ginagawa natin sa ibang lugar? Jabez, no? Operation Jabez. Sa Mindoro. Pastor, nakapunta na po ako sa Mindoro. Nag-share po kami sa mga tribu po doon. Sa Zambales. Sino rito nakasama ng Zambales? Sa bundok. Naalala niyo, one time meron tayong camp, umakyat tayo sa Castillejos. Di ba? Sa mga Aita ba yun? Sa Mindoro, 2 beses tayo, alam ko, nagpunta sa Mindoro, sa Calapan ba yun, yung island. Nag-OJ din, OJ ba ang tawag doon? Basta nag-mission tayo, may mga pinuntahan tayo doon, tumulong tayo. Ang alam ko, meron pa tayo nakaplano ngayon na Jabez eh. Sa October. Sa Baguio, ang sarap sumama doon, malamig. Sa mga, tribe din ba yun? Tribe ba pupuntahan doon? Mga churches din. Outreach. Alam nyo na, magpabook na po kayo. Ilan ba? May bilang ba yan? 2 na lang pala, may slot pala. Sorry. 2 na lang. 4 kasi kami. Pastor, pwede ba yan? 4. 2 bata eh. Di ba? Ang dami. Kung titigan nyo, ang daming pinuntahan ni Paul. Yung sa atin, nabibilang lang natin eh. Tsaka nga, dito lang yun, sa lugar natin eh. Si Paul kung saan-saang bansa pa to eh. Tinawag siya para mag-serve. Ikaw bilang Kristiyano, tayo bilang Kristiyano, tinawag ka ng Panginoon para may gawin. Ano na po ba ang ginagawa natin ngayon? Personal evaluation. Ano na po ba ang ginagawa mo ngayon para sa serbisyo sa Panginoon? Ang ginagawa mo ba ngayon ay naaayon sa edad mo? Pastor, matanda na ako, dapat nagpapahinga na ako. 25 na ako. 25 pa lang. Gusto ba magpahinga na? Naalala ko tuloy si Pastor, sabi, gusto niyo pa magpahinga na? Pagpipray ko po kayo. Si Pastor, yung sa probinsya, Padolina, one time nga na may sharing. Sabi niya, yung mga ganyang bagay para sa mga nakababatang pastor na yan, para sa inyong mga bata na yan, kami dapat ay nagpapahinga na. On the spot, sabi ko po sa kanya, Pastor, gusto niyo po ba magpahinga? Pagpipray ko na po kayo. Yung time na yun, naalala ko yung time na yun, yung niloloko ko ni Divine eh. Kasi pag may mga pinupuntahan kami sa ospital, nagpapapray, hindi na lumalaki yung gastos nila sa ospital eh. Papalitaan ako, wala na si tatay. Naku, pinag-pray mo yun, Kukoy. Ilan yun? Dami nun. Mga dinayo pa namin sa ospital. Pagpapapray. Kaya alam nyo na ha. Huwag nyo ako tatawagin pagka medyo nasa ospital kayo ha. Sa mga anak na lang. Pagka gusto nyo wag nang gumastos, tawagin nyo ako ha. Meron pang desire si Paul. Ang desire niya, sabi rito, he desired to see lost people saved. Ang gusto niya pala, makita yung mga lost people na maligtas. Dapat pala dinidesire mo rin yun ngayon. Pag may nakita ka na niya na, dapat tumaligtas to. Pag meron kang kaibigan, dapat to makasama ko to sa church. Minsan kasi ngayon, wala nang pakilamanan no? Di marami namang ibang church dyan. Bahala na sila mag-share dyan. Dapat nga nakikipag-agawan ka pa eh. Dapat nga nakikipag-agawan pa tayo no? Pag may nakita ka dyang lost people na alam mong lost, sharean mo na. Yun yung desire ni Paul.
lahat ay maligtas. Sabi nun sa verse 1, no, according to the faith of God's elect. Ganun nga raw gustong maligtas yung lost people according doon sa faith of God's elect. Evident to sa mga verses na babanggitin ko. Sa Romans 10:1, sabi niya, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Sabi rin niya ni Paul, ang gusto ko, yung mga tao sa Israel ay maligtas. Sabi niya sa 1 Corinthians 10:33, no, just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. Ano ba yung desire ng puso mo ngayon, kapatid? Bilang anak ng Diyos. Sabi ni Paul dito, hindi yung own desire niya. Ang desire niya, makita ang mga taong ligaw na maligtas. Kahit same desire na lang po. Sana yun yung desire din natin. Kahit same desire na lang po ni Paul ang maging desire natin, no? Sabi pa nga niya sa Romans 9, no? Kung maaalala nyo, nabanggit na to sa atin, no? Sabi niya, winish niya na nga kahit ako ma-cut off na from Christ, kung ito ay makakabring ng salvation sa mga kapatiran niya, okay na sa kanya. Sa mga Jewish brothers and sisters niya, sabi niya, kahit ako tanggalin na, basta lang ma-save yung kanyang mga Jewish brothers and sisters. Inassure tayo ni Paul. Sabi niya doon, no, sa verse 2, in hope of eternal life with God that cannot lie. No? Meron daw tayong eternal life. Kanino? Kay God na hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Promised before the world began. No? Yung assurance na meron tayong eternal life, bago pa raw daw lalangin ang mundo, ay meron na tayo, inassure yan ni Paul. Also, Titus was saved to serve. Titus was introduced to Jesus, sabi sa verse 4. To Titus, my own son after a common faith, o after the common faith. Inintroduce ni Paul sa kanyang letter, yung recipient, recipient ng kanyang letter. Sino? Si Titus. Ano raw si Titus? My fellow laborer in Christ, no? He's a fellow laborer. Titus is a non-Jewish, convert Christian. Pero he is a strong man. Sabi rito, or enforcer. Yun daw pala ang trabaho ni Titus. Strong man, meron siyang strong personality. Maybe malaki rin siguro ang katawan ni Titus noong time na yon. Kasi si Paul maliit lang eh. Kaya niya, yan, enforcer daw si Titus. Kaya naman, ano ang binigay na trabaho kay Titus nung time na yon, no? Katulong siya ni Paul. He is a son with common faith. Titus was transformed by Jesus. Sabi sa verse 4, after the common faith. Common faith, ibig sabihin, yung faith na meron si Paul, same with Titus, no? These two men shared a common faith. Pareha sila, na-experience nila yung mga bagay sa pagkakilala sa Panginoon. Kung paano na-experience ni Paul, ganun din si Titus. Maari, magkaiba lang sila ng trabaho. Si Paul kasi, persecutor no?
Iba yung trabaho ni Titus yung time na yun. Pero pareha sila, they were transformed by the power of the Savior. Titus was saved to serve. Hindi lang sa word, but in deed and in action. And then, Titus was surrendered to Jesus. Paano natin nalaman? Same, sabi rito, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ our Savior. He surrendered his life to Jesus. Titus was with Paul and Barnabas sa Antioch. Marami siya nakasamahan para nakasama sa pagmi-minister, no, sa pagmi-ministry. Dito na po ako magtatapos sa pangatlo. Tayo rin daw pala ay niligtas para mag-serve, no? You were saved to serve, we were saved to serve. We are called to be a disciple. You are called to be a disciple. Pangalawa, we are called to be a disciple, to make disciples. To make disciples. Na typo error lang yung Titus was surrendered to Jesus. Kanina pa yan, nandun sa una yan eh. We are called to be a disciple. Tinawag tayo ng Panginoon para maging disipulo niya at tinawag ka ng Panginoon para gumawa rin ng disipulo. To make disciples, para magturo, para mag-serve. Sabi ni Adrian Rogers, many church members daw come down the aisle of the church, get baptized, then come Sunday after Sunday and just sit, just soak and sour. Si God, hindi kanya tinawag para umupo lang daw, para mag-soak and mag-sour, no? He called you to serve. God called us to serve. Ayaw pala ng Panginoon yung pupunta ka lang ng Sunday, upo, then uwi. Upo, uwi. Pastor, every Sunday naman ako nagsisimba. Pero yun ang ginagawa mo. Uupo ka, uwi ka na. Wala ka na ibang ginagawa during the weekdays. Pero sabi doon, tinawag ka para mag-serve. Tinawag ka sa ministry ng ating Panginoon. Merong siyang gustong pagawa sa inyo, sa atin. Kanina nung binabanggit ni Pastor Dan yung ating, meron doon binanggit eh. Save, serve, share. Actually, hindi nag-ano sa isip ko. Kanina ko lang nakita na parehas pala siya nung sinulat ko. Pero hindi ko iniisip yung nakalagay doon. Tinawag ka ng Panginoon, iniligtas ka ng Panginoon. God called us to be saved. Unang-una para maligtas. Tinawag ka ng Panginoon para maligtas. Pangalawa, God commanded us to serve. Tinawag ka ng Panginoon para mag-serve. Si Paul nag-serve, hindi nga lang siya sa church member niya, no? Sa mga ka-churchmate niya, kahit sa mga ibang churches. And then pangatlo, sabi rito, we are commissioned to share the gospel. To share the gospel. Sa Matthew, no, sabi ron, to make disciple. Yun eh, yung utos sa atin eh. Alin daw yung i-disciple natin? Yung mga kapitbahay lang daw ba natin? Hindi, sabi nga doon, all nations.
Di ba? Minsan nga, yung kapitbahay nyo, kasama sa nation yun. Pwede nyo rin silang i-disciple. Pwede nyo rin silang sharean. Pwede natin silang sharean. We are called to be, to serve. We are called saved to serve. Tama ba yan na gawin? Tama ba na mag-share at mag-serve? Kung tama yan, pwede naman natin gawin, di ba? Minsan nga, yung mali, ginagawa natin kahit mali eh. Ito nga, tama eh. Di mas magandang gawin yung tama kaysa dun sa mali? Parang gaya ng sinabi ko, no? Sa outreach doon sa may RP, no? Sabi ko doon sa mga bata, tama na hindi ka gumagawa ng mali. Totoo naman yun. Tama na hindi ka gumagawa ng mali. Pero mali na hindi ka gumagawa ng tama. Ano yun? Tama na hindi ka gumagawa ng mali, pero mali kung hindi ka gumagawa ng tama. Anong ibig sabihin nun? Nakita mo, may nambato. Hindi ko naman ginawa, sila lang yun eh. Tama yun. Pero mali, hindi mo sinaway. Tama yun na hindi ka nambato, pero anong maling ginawa mo? Hindi mo sila sinaway. Ito tama. Mag-serve. Tama? Tama. Tama yung mag-share. Tama? Gawin natin yung tama. Lord, salamat po sa mga tamang inyong tinuro sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakatawag niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, iligtas niyo po kami. Salamat po, Panginoon, sa inihanda niyong lugar para po sa amin. Sa buhay na walang hanggan, sa aming tahanan, diyan sa kalangitan. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito. Panginoon, tulungan niyo po kami na mag-share, mag-serve, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magamit ang aming nalalabing buhay, aming buhay Kristiyano sa paglilingkod po sa inyo. Paglilingkod po sa aming mga kapwa Kristiyano, gayon din sa paglilingkod sa mga kaluluwang ligaw. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo kami, Panginoon, para magampanan itong mga bagay na ito na naisin niyo pong ipagawa sa amin. Ikaw po ang aming itinataas, Panginoon, sa oras na ito, sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.